Lahat, mga taga-padirada, mga namimili, no, mga nagtitinda. Alam nyo mga kaibigan, lumaki po ako rito sa padirada. Kung kilala nyo si Ate Pani, yung una maglolo na dyan sa Tabora. Ako po yung pamangkin nun, nagtitinda po ako ng mga lona. Pag ginanyan ko po, marami siyang tinda. No, mga unan, damit. Pag gumanyan po ako sa isang mamili, imposible hindi siya bumili sa akin. Dahil po, ang sabi nga po, yung matatamis magsalita. Nag-abroad na rin po ako. Ako po isang advisory council ng Police Station 2. Nagtuturo po tayo yan, 2017 pa. Ay, nagtuturo na tayo sa Police Station 2. 2025 na ngayon, 8 taon na po ako straight. Dinala na ako ng Panginoon sa Clame, sa MPD, sa Barangay, sa Laguna, sa buong Pilipinas. Dinala po ako upang ipangaral ang salita ng Diyos. No, mga kapatid, dati rin po ako nag-abroad. Ang tagal ko po sa Saudi. Pero tinawag ng Panginoon, lahat po tayo may pagkatawag, may layunin. Ang sabi ng Biblia, no, may purpose ang lahat ng bagay kung bakit ka nagtitinda dyan, kung bakit naririto kami. Ang sabi ng Biblia, sa unang Timoteo 2:1-4, ang sabi niya, no, ipanalangin mo ang lahat ng tao. No, pati lahat ng pinuno, lahat ng presidente, prime minister sa buong mundo, ipanalangin mo. Sapagkat kung hindi, baka kayo magka-problema. Pag hindi natin pinalangin yan, pag naging masama ang presidente, sino madadamay? Ang kanyang nasasakupan. At doon, nakalagay doon, sapagkat ibig ko ang lahat ng tao ay maligtas. Si Jesus mismo, sa Biblia mismo, ang sabi ng Biblia, ibig ko lahat ng tao ay maligtas. Kaya lang, sad to say, sad facts, although the salvation is to everyone, but not everyone will be saved. Why? Because not everyone truly believe of Lord Jesus Christ, truly believe in the gospel. Ang makapagliligtas sa tao ay ang gospel, si Jesus. Sa nakalagay yan, sa Ephesians 1:13, ang sabi niya, no, sapagkat kayo nakarating ng tunay na aral, ito pala ang tunay na aral, Ebanghelyo, ng Ebanghelyo ni Kristo, ng inyong kaligtasan. No? At dahil dyan, tatataan kayo ng Banal na Espiritu Santo. Ulitin ko ang kaligtasan, sabi sa Ephesians 1:13, kung may mga Biblia kayo, puntahan nyo ang Biblia. Dinami. Jesus died is not for the religion. Jesus died is not for the denomination. Jesus Christ is not Catholic. Jesus died is not a Baptist. Jesus Christ is not a Pentecost. Jesus Christ, the attribute of Lord Jesus Christ, He is Savior, Redeemer, tagapagligtas, manunubos. Walang ibang tutubos sa iyong kasalanan, sa pangangalunya mo, sa pagsasabo, pagtutubo, paninira ng kapwa. Ang magdiligtas sa iyo, si Jesus. Si Jesus. Si Jesus lang. Walang iba. Ako hindi ko kaya iligtas. Pati mga pare, mga pastor, di ka kaya iligtas. Mga bishop ang magliligtas sa iyo. Only Jesus Christ alone to save mankind. Only Jesus Christ alone. Kaya nandito kami, hindi kami habang panahon nangangaral. This is our office. Trabaho namin to. Ang nakalagay sa Ephesians 4:11-12, dito binigay ng Panginoon ang pagkakaisa ng mga mananampalataya, hindi sa religion, hindi sa denomination. Ito, sasabihin ko, Ephesians 4:11-13. No? And He gives some apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, bishop and preacher. No? To unity of the Christian. Dito binigay ang kapagkakaisa ng mga Kristiyano sa fivefold ministry, apostol, prophet, evangelist, pastor, and teacher, pati mga bishop, mga preacher. Kaya nandito kami. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 28:18, pagkakita sa langit, ito yung last will. Last testament, last will ng Panginoon. Pagka namamatay ang tao, may last will siya. Si Lord Jesus Christ na buhay, akit na siya, meron siyang last will, meron siyang huling kahilingan. Ang sabi niya, go, yet preach the gospel to all nations and to all the people, to save them and baptize them in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Kapag hindi ka nakarinig, mamaya baka atakin ka, mamatay ka na.
Ang may hawak-hawak ng buhay ng tao ay Diyos. Ako, nagkasakit ako kalahati. Grabe, may bisyo ako dati. Diyan ako gumradi sa Perfecto. Kung alam taga-Perfecto, diyan ako gumradi sa Manuel Quezon. Lihitin mong taga-Tondo, pinanganak na nga taga-Tondo. Lumaki sa Tondo, nakapag-aral, nakapagtapos ng pag-aaral, nakapag-abroad. Dito ako lumaki sa Tondo. Pinanganak sa Tondo. Nagkasakit ako, very rare ang kalahati ang rare ko. Pag sinabing rare, bihira. Yung kalahating katawan ko, pinapawisan. Yung kalahating katawan ko, hindi. Yung kalahating katawan ko, inaantok. Yung kalahating katawan, hindi inaantok. Nagpunta ako sa PGH. Pati sila, hindi alam ang sakit ko. Yung pala, hinihipo na ako ng Panginoon. Maglingkod sa Kanya. Ang sabi ko, Panginoon, bedridden ako, tagal ko ang bedridden. Ang bayat-bayat ko. Sabi ko, Panginoon, ito, covenant, makipagkasundo ka sa Diyos. Nakipag-covenant ako, sabi ko, Panginoon, pagalingin mo lang ako, malilipaan ako. Maglilingkod ako sa'yo. Covenant ako sa Diyos, gumaling ako. Pero matigas pa rin ang ulo ko. Umiinom pa rin ako. Hindi ko tinupad ang pangako ng Diyos. Mas malala ang nangyari sa akin. Pag ikaw ay nangako sa Diyos, tuparin mo, pag hindi, lalong-lala. Nagkasakit ako ng lagnat, hindi ba? Trangkaso na hindi ko magaling-galing-galing. Pumunta na naman kami sa doktor, sa mga hospital, hindi na alam ba't hindi gumagaling yung... Wala naman ako sakit sa baga. Matibay ang baga ko. Magaan. No? Nagkasakit ako, matindi. Ang bait-bait ko ulit. Nangako uli ako sa Diyos. Panginoon, nakipag-covenant uli ako siya. Talagang maglilingkod na ako siya. Pagalingin mo lang ako. Ang ilang linggo, gumaling po, lumakas. Tinupad ko na ang pangako sa Diyos. Nandito ako ngayon. No? To fulfill the promise of God. Para tumarin ang pangako ko sa Diyos. Hindi ako nahiya. Minsan, ang lakas na ang tao, ang lakas magmura. Ang lakas manapak, ang lakas magsabi ng salita ng mga masamang tao. Pero hindi mo ipahayag ang salita ng Diyos. Magkaroon ka ng lakas ng loob. Hindi tayo nahiya, minsan nagmumura. Sumisigaw. Pero nahiya tayo ipagkalandakan, ipagsigawan ang salita ng Diyos. Hindi po kami nahihiya. May pinag-aaralan po kami ako, may doctorate pa ako, may masteral pa ako, nag-engineer pa ako. Hindi kami basta-basta rito, mga kaibigan. Hanggang dinala ako ng Panginoon dyan sa Dos, sa Krame, sa MPD, sa mga barangay, sa mga ahensya ng gobyerno, sa City Hall. To spread, to disseminate the divine word of God, to preach, to disseminate, to spread, to preach the divine gospel of Lord Jesus Christ, our Savior, our Divine God. No, mga kaibigan, patuloy tayong magtiwala sa Diyos. If you are a broken family, masama ang buhay mo, may problema ka, ang makapagliligtas sa'yo, si Jesus Christ lang. Umahapak na tayo sa end time. Ang sabi sa Timoteo 3, 1-3, sabi niya, dumarating ito ang mga huling araw, ang mga tao magpapakasama. Ang mga tao magiging gahaman sa salapi. Sila Bryce Hernandez, Alcantara, si Diskaya na gahaman sa salapi. Hindi sila nabubusog. Sinabi na ng Biblia yan, magiging gahaman sa salapi. Walang galang sa magulang. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. No? Walang galang sa nagsabayag ng salita ng Diyos, sinasabayan. Merong gumawa sa ganito sa amin, nagkasakit na matay. Huwag mo sasabayan ang pag-ahayag ng salita ng Diyos. Mamamatay ka. Marami nang gumawa niyan. Kaya tumigil ka dyan sa pagsasabay mo. Mamaya baka ihin ka dyan. Tapos ka dyan. Huwag mong babastusin. Nasasabay-sabay-sabayan mo ang salita ng Diyos. Hindi kami naririto dahil sa aming sarili. Naririto kami, pinadala kami ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, I will send you to preach the gospel. Iniwan namin ang mga buhay para ipayag ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Bible sa Roma, paano kayong mananampalataya kung walang mangangaral? Paano may mangangaral kung walang ipapadala? Si Jesus.
1% lang ang inilagay sa simbahan, almost 1%. Pati 12 apostol, almost 1% lang ang inilagay. Hindi pupunta sa simbahan yan. Lagi silang nasa sinagoga, sa pulpito, sa publiko, nangangaral ng salita ng Diyos. Isang beses, dalawang beses lang pumunta ang Diyos, ang Panginoong Yesus sa simbahan. Nung unang maliit siya, hindi pa siya pumasok noon, sa labas lang siya. Nung pangalawa, nung binasawa niya yung Isaiah, doon siya pumasok. Kaya almost, wala pang 1% ang inilagi ng Panginoong Yesus sa simbahan. Lagi siyang nasa kalye, nasa publiko, nasa sinagoga, para ipahayag ang paghahari ng Diyos. Malapit na po ang paghahari ng Diyos. Hindi kami habang panahon mangangaral dito. Katulad ni Noah, 120 years nangaral, walang naniwala. Sinabihan pa, minak, ininsulto, taga ka, bobo ka, hangal ka. Ang init-init, gumagawa ka ng barko. Kami rin ganito. Ano nangyari nung dumating na si Himpay? Lumabas ang tubig sa langit. Sa ulap, lumabas ang tubig sa ilalim ng lupa. Walang nakaligtas yung pamilya lang ni Noah. Pero dirito kami para mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong anak. To save you, to redeem you, to bless you, to anoint you. Hindi mo alam, makapangyarihan ka. Ang sabi sa Roma 3, sa Roma 31, 8:31, sabi niya, you are more than conqueror. Ikaw ay hindi ka naman nagumpay. Ikaw ay higit naman na nagumpay. No? Roma 8:31-37, sabi niya, no? Sino ang lalaban sa'yo? Ikaw ay higit naman na nagumpay. Walang laban, pati si Satanas. Yuyuko. Saan ka nakakita? Sa Isaiah 1:18. Ang tao na makasalanan, pero ang Diyos pa rin ang lumalapit para iligtas ka, patawarin ka, linisin ka. Sa nakalagay yan, sa Isaiah 1:18, ang sabi niya, hali kayo, magliwanagan tayo. Gaano ka man karumi at kakasalanan ay patatawarin kita, gagawin kitang busilak. Ibig sabihin, kahit anumang kasalanan mo, patatawarin ka ng Diyos. Lilinisin ka, gagawin ka busilak. No? Kaya ikaw, na naglalakad, namamalengke, may tinda rito, lumapit ka sa Diyos. Pag magulong-magulo buhay mo, lahat ng ginagawa mo, puro sablay. Lumapit ka sa draw near, close to God. Lumapit tayo kay Kristo. Siya lang ang makapagliligtas sa'yo. Walang ibang makapagliligtas. No? Jesus died not for the denomination, not for the religion. Hindi Katoliko si Kristo. Hindi Baptist si Kristo. Hindi Pentecost si Kristo. Sino si Kristo? The attribute of our Lord Jesus, our Savior, He is a Redeemer, Savior, God, Son of God. Ano ang kanyang attribute? Ibig sabihin na attribute, yan ang kanyang katangian, ang kanyang karakter. Hindi siya Katoliko. Hindi Katoliko ang 12 apostol. Hindi Katoliko ang mga sumunod sa kanya. Hindi mga Baptist, Pentecost. Wala. Because Jesus came to this world not for the religion. Jesus came to this world not for the denomination. He came to this world to save you, to redeem you. No? To give His life as a blessed sacrifice. Ibigay niya ang kanyang blemish. Binigay niya ang kanyang kaisa-isa niyang bugtong anak, pumunta rito sa Kristo para nang walang dungis, walang kasalanan, to save you, to redeem you, to bless you. Ngayon, if you continue to deny, if you continue to reject the divine word of God, if you continue to deny, to reject the divine gospel na pinapangaral namin dito, saan ka pupunta? Saan tayo pupunta ang tao? Dahil walang pupunta mo si Jesus, ang Diyos, ang banal na Espiritu Santo, o ang Satanas. Si Satanas lang. Pag ang pamilya mo, umaga-umaga pala, nagmumurahan na, nag-aaway na, magmadali ka, lumapit ka, draw near close to Lord Jesus Christ. Nasa Satanas, nasa bahay mo. No? We must enter the divine word of God, divine gospel, and Lord Jesus Christ to your heart and to your home. Pag hindi mo, ang pinapasok natin, shabu, droga, alak. Dami namin tinokang dyan. Yung tokang, hindi masama yun, huhulihin lang. Kasama ako ng mga pulis. Pangangaralan ko. No? Dami namin tinokang dyan. Pero yung tokang, hindi masama. Ang tokang, pinasama lang ng mga pusir yun.
Ang tokang po, pumunta ka ng pulis, pangangaralan ka ng pastor, may kasama ka silang pastor, bishop, kami yun, pangangaral, tapos, ay, okay na. No, pupunta ka lang sa pangaral. No? Papasukin mo ang Diyos, si Kristo, ang banal na Espiritu Santo, banal na salita ng Diyos. Sa bahay mo, sa pamilya mo, sa puso mo, pag hindi mo pinapasok, ang pamilya mo, umaga pa lang, nagmumura na, nag-aaway na, namumurulema ka na. Pag pinasok mo si Jesus, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ang banal na Biblia, banal na salita ng Diyos, sa puso mo, sa Biblia mo, sigurado pagpapalain ka. Mawawala ang problema mo. Tutulungan ng Panginoon ang problema mo. Walang ibang tutulong sa mundong ito kundi si Jesus. Si Jesus lamang, walang iba. Amen! Amen. Walang iba. No one can save you. No one can bless you. No one can redeem you. Only Jesus Christ alone to redeem you, to save you, to bless you, to anoint you. Si Jesus Christ lang makapagliligtas sa'yo, magtutubos sa'yo. No? At magpapala sa'yo. Walang iba. Meron akong tinuruan, kasi nagtituro rin ako sa Bible School. Meron akong tinuruan, pumatay ng pamangkin ng Vice Mayor sa Bulacan, nakulong sa Muntinlupa. Ang tagal niyang nakulong doon, pero may nagtuturo mga pastor doon. Lumalapit pa lang, hindi siya mapasok sa kapilya, lumalapit pa lang sa kapilya, umiiyak na siya. Sabi niya, Panginoon, patawarin niyo po ako, lumaya ang taong ito. Minsan may nakikita kayo, may mga placards, may ganito rin. Nung nakalaya siya, sinuko niya ang buhay niya sa Diyos. Pusir to, drug pusir to. Nakapatay ng anak ng Vice Mayor sa Bulacan. Kahit anong kasalanan mo, kayang patawarin ng Diyos. Ngayon, ito, ganito siya, parehas kami. Estudyante ko siya sa Bible School. Ngayon, nandito, nagkalookan siya. Ano ngayong ginagawa niya? Ganito. Binigay niya ang buhay niya sa Diyos. Ang ganda na ng buhay, naging pastor. Ang tagal nito sa Muntinlupa. Nagtuturo kami sa mga abogado, sa engineer, sa mga professional. Ikaw, ganyan ka lang, hindi ka naniniwala. Kami nga, pinaniniwalaan nga kami ng mga abogado, engineer, mga malalaking tao, dahil nagturo kami yan, dinala kami ng Panginoon yan. Sino ka? Para hindi manaliwala sa salita ng Diyos. Kami nga, binigay namin ang buhay namin. Ayaw ng Diyos ng 99.99999%. Ang gusto ng Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Sabi niya, serve your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul, and with all your body. Marami nagsisimba, pagdating sa bahay, nagmamalyong, nananakit ang asawa, fake Christian ang fake Christian. May 4 na Kristiyano. No, yung traditional Christian. Pagka may mga prosesyon lang, mahal na araw, Pasko, doon lang nagsisimba. Sa kasal, binyag. Doon lang nagsisimba. Traditional Christian yan. Ito yung carnal Christian. Nagsisimba. No? Nagsisimba, pero pagdating sa bahay, nananakit, nagchichismis, nagdodroga, naninira ng kapwa, ng bababae, ng lalaki. Carnal Christian yan. No? Mga kapatid, ito yung genuine Christian, genuine Christian. Yung mga tao na sinuko ang Diyos doon around 180 degree, hindi 360 degree, 180 degree. Tatalikiran mo ang kasalanan si Satanas. Huwag tayo magaya kay asawa ni Lot na naging asin. Diba? Kung mababasa kayo ng Bible, si Abraham, sabi ni Abraham kay Lot, umalis ka na dyan, gugunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Bakit? Bakit kanyang gugunawin ang Sodoma at Gomora? Nakipag-bargain si Abraham, sabi niya, Panginoon, kung may nakita akong 120, gugunawin mo ba ang Sodoma at Gomora? Hindi ko gugunawin. Hanapan mo ko ng 120. Walang nakita. Sabi niya, kung 100 may makita ako, gugunawin mo ba ang Gomora? Walang nakita. 80, walang nakita. 50, walang nakita. 30, walang nakita. 20, walang nakita. 10, walang nakita. Kaya ginunaw ng Diyos ang alisin mo kami rito. Alisin mo lahat ng mananampalataya sa mundong ito. Yung mga genuine, gugunawin ng Diyos sa Pilipinas. Hindi naman napapansin, may tinatanggal, may ginugunaw ang Diyos sa bawat city. Yung Cebu, ginugunaw.
Ang dami kasi dyan, mga sumasamba sa Rebulto. Yung Bicol, ilang beses. Yung Baguio, ilang beses. May wawasakin ng Diyos kapag ikaw patuloy na sumasamba sa mga Rebulto. Sinabi na yan sa Isaiah 44, wag mong sasambahin ang mga imahe. Nagbigay pa ng parabola o talinhaga ang Diyos. Ang isang mangangaso pumutol ng isang puno, ng isang kahoy. Yung pinutol niyang kahoy, pinagdalawa niya. Yung isa, pinanggatong niya, yung isa ginawa niyang santo. Anong kaibahan nun? Ang sabi ng Diyos sa Isaiah 44, may mata, hindi nakakakita. May pandinig, hindi nakakarinig. Ito ngayon mga kapatid, huwag kang sasamba. Karumal-dumal ang pagsamba sa Diyos-Diyos. Akala mo nagiging mabuto, lalo ka naging sakristan ako. Nang Don Bosco, ako unang-una naging sakristan sa lugar namin. Naging choir ako dyan sa Tondo. Maktes ang gawain namin dyan. Ako kumakanta dyan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Dinenene, 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 ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan. Ang tagal kong choir niyan. Hindi rin ako nagbago, lalo akong sumama. Yung mga kasama ko, naninigarilyo, umiinom. Yung iba nagsusolvent pa. Paano kayo liligtas dyan? Hindi ka kasi hindi kayo liligtas. Hindi magpapabanal sa iyong religion, denomination. Ang magpapabanal sa iyo, magliligtas sa iyo, only Jesus Christ alone. To sanctify you para babanalin ka. To redeem you para tubusin ka. Amen po ba? Si Yorme, kababata namin, lumaki sa dito sa may banda sa may Kagitingan, sa Lumalahati. Una ako na matchoy kay Yorme. Ang tawag dyan hindi, ano ba tawag dyan? Pagpag. Ang tawag sa pagpag-batchoy. Wala pang Jollibee nun. Batchoy pa lang yan. Tumitira kami sa may Katay, sa may Gandara. At saka sa may Crown, sa may Dasmariñas, sa may Crown House dyan. Ilalabas ng gwardiya yung kumot. Ang mga batchoy nila, mga bibi, mga lechon, mga yun ang mga batchoy nun. Hindi pagpagtawag dyan, batchoy tawag dyan. Kaya mga kaibigan, muli, nawa pakinggan nyo ang makapagpapalaya, makapagliligtas, makapagpapabuti ng buhay mo, makapag-aayos ng broken personal, your broken family, si Jesus lang. Binabautismo ang kukoy sa ngalan ng Ama, lahat na nakarinig. Lalo yung mga naniwala, binabautismo ang kukoy sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu. Magandang umaga sa inyo lahat. Amen, amen, and amen.